Ng Diyos, magandang gabi po sa lahat ng mga narito sa on-site at lahat ng mga nasa online. Pakilagay nyo nga yung blackboard ko dito at ako babawi lang ako. Pag ako nagtuturo, ma-attend 6 lang eh. Ngayon dahil may raffle, kumpleto kayo. Pambihira, nakahalata ako ah. Okay, purihin ng Diyos. Kanina po ay inabisuhan ako na ako daw magdadala ng salita ng Panginoon kagabi, ngayong gabi, kaya pilitan ako na maghanap ng mensahe na pang 3 oras. At ngayon ay alas 8, ibig sabihin ang ating kainan ay alas 11. Ako in-invite nyo sanay ako na 3 oras nagtuturo, alam nyo naman yon. Pwede. Si Felipe de Leon ay lumikha ng isang tono na nilapatan ng lyrics ni Levi Celerio. At doon sa awiting pamasko na yon na naging sikat mula nung bata pa ako, ay ipinahayag ng mga kompositor na ito ang saya ng Pasko ng Pilipino. No? Ang pamagat ng awit na yon ay Noche Buena. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto si ate ng manok na tinola. Sa bahay ni kuya ay merong litsunan pa. Isipin niyo yun? No? Ito yung Paskong Pinoy eh. Di ba? Ito yung Paskong Pinoy. Masigla ang gabi, bisperas to eh. Ang lahat masaya. Sa bahay ni ate, merong tinola. Sa bahay ni kuya, merong lechon. Ang lahat ng tahanan, may handang iba't iba. Aba, piyesta. Diba? Hindi ko alam kung yung nagsulat nitong awit na ito ay namamalayan niya din na sa kanyang pagnanasa na isulat ang kasiyahan ng Paskong Pinoy, ay ipinahayag niya din ang Pasko ng mahirap. Dahil ang sabi dun sa koro, nag-uusap yung dalawang magkasintahan, halika na giliw, magsalo na tayo. Anong handa nila sa Noche Buena? Meron na tayong tinapay at keso. Siguro yung tinapay nila, hindi gardenia yun eh. Baka yun yung buy one take one sa Pinoy Tasty, di ba? Tapos yung keso noon, gablade. Nakakahiwa yun sa nipis. Wala man lang malinam ng hotdog. Yung tigdodo sa palengke na lasang papel, wala man lang ganun. Pero tingnan niyo yung sabi niya, no? Pambihira naman tong si ate. Hindi man lang binuhusan ng sabaw ng tinola yung mag-asawa. Di ba? Ito naman si kuya, hindi man lang nilatigo ng buntot ng lechon. May handang iba't iba eh. Hindi man lang nila binato ng kung ano-anong handa. Pero tingnan niyo yung puso nung mag-asawa. No, sabi, di ba Noche Buena ngayon sa gabing ito? Bukas Pasko. Masaya sila. Kasi Christmas is not about food. No? Sa maraming tao, ang Pasko ay patungkol sa pagkain. Na kung hindi napapanis, nasisira. Sa iba, ang Pasko ay patungkol sa bagong gadget o bagong damit na kung hindi naluluma, na sisira. Di ba? Yan ang problema minsan sa ating mga Pilipino. Kulang ang pagdiriwang natin sa Pasko. Kulang. Kasi kung ang definition natin ng Pasko ay kagaya ng mga nakasalalay doon sa material na bagay, malamang yung Pasko natin noong nagdaang taon, baka mas masaya pa ngayon. You see? Yan ang problema natin. Ay, yung mga Pilipino, nakakatawa tayong mag-google ng araw ng Pasko. Kasi ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo na mayroong pinakamahabang araw ng Pasko. Pagdating ng buwan ng Setyembre, Pasko na yan. September 1. No, ito lang ang natatanging okasyon sa buong taon na may sarili niyang countdown. 100 days. Ang tagal nun. Yung iba nga, tumatagal pang celebration ng Christmas hanggang second week ng January.
116 days yun. Aba, dinaig pa ang New Year. Ang New Year, ang countdown ay 10 seconds lang eh. Diba? 10, 9, 8, hanggang alas 12. Yun lang ang countdown niya. Gabi-gabi sinasabi yan ni Mel Chanco, 10 araw na lang, Pasko na. Nagsimula yan sa 100. Pero, nakakatawa din ng mga Pinoy pag nag-observe tayo ng Christmas kasi ang ating observation ng Christmas ay hiram. Diba? Frosty, the snowman. Sino yun? Sino si Frosty? Diba? Snowman. Nakakita na ba kayo ng snow? Bakit na maaway tayo ng let it snow, let it snow, let it snow? Ano yung snow? Meron tayo dito, lahar. Ashfall ng Taal. Diba? Ang bida natin, si Frosty, si Rudolph. Di ba pwede si Pongpagong? Di ba pwede yun? Para Pinoy na Pinoy. Pero yun nga ang problema eh, kulang. Bakit? Because Christmas is not about material things. Christmas is not about you. It's not about us. Christmas is all about God who loved you so much. Yun ang Pasko. At kailangan ibalik natin si Jesus sa Pasko. Kailangan. Kasi masyado na naging komersyal ang ating pagdiriwang ng Pasko. No? Marami ko ipinopost na mensahe ng Pasko. 100 days bago magpasko, nagpo-post na ako ng mensahe. Patungkol sa Pasko, ang dami, marami. Tignan niyo yung Facebook ko. Pero ngayon, palagay ko hindi niyo pa naririnig ito. I would like to bring to you one message that is summed up doon sa Luke chapter 2 verse 11. Ang sabi doon, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." At yun ang gusto kong bigyan ng diin doon. A Savior, which is Christ the Lord. Kaya, sa mabilisang oras, ira-run through natin yung naging salit lahi ng Panginoon na binanggit sa aklat ng Matthew. Meron siyang dalawa. Yung isa nasa Lucas at yung isa na nasa Matthew, pero gusto kong pag-aralan natin yung nasa Matthew. Merong 5 babae na binanggit sa aklat ng Matthew na naging lola ni Jesus at yung isa nanay. No? 5 babae yan. Na binanggit sa Bible na mga naging ninuno o saling lahi, bahagi ng saling lahi ng ating Panginoong Jesucristo. At gusto kong isa-isang pag-aralan natin yung mga buhay na yon. Kaya abot talaga tayo alas 11. 5 yan eh. No? Ang una ay makikita natin dito sa Matthew chapter 1, verse 3. Ang sabi, si Judah, the father of Perez, and Zerah, whose mother was Tamar. Yun ang unang-unang babaeng binanggit na lola ni Jesus. Ang pangalan niya ay Tamar. Now, ang istorya ni Tamar ay nagsimula doon sa napangasawa ni Tamar, ang panganay na anak ni Judah na ang pangalan ay Er. E-R. No? Si Er ay namatay ng maagap bago pa sila magkaroon ng anak. Sa kultura ng mga Hudyo, pagka nabiyuda ang isang babae ng maaga, responsibilidad nung kapatid niya na siya'y kuhanin at gawing asawa para magpatuloy yung kanyang binhi. So ang kapatid ngayon ni Er ay si Onan. Si Onan ay ayaw niya doon sa kay Tamar. Kaya itinatapon niya yung kanyang binhi. Nagalit ang Diyos sa kanya, pinatay siya. Yung kanyang bunsong anak ni Judah, na ang pangalan ay Shelah, ay masyado pang bata. Kaya ang sabi ni Judah doon sa kanyang manugang, umuwi ka muna sa inyo. At pag malaki-laki na itong anak kong bunso, ipapatawag kita. Kasi nga ang kultura doon. Pero walang narinig sa matagal na panahon si Tamar mula sa kanyang biyanan. Nabalitaan ni Tamar na si Judah ay nagpunta sa isang lugar. At nang malaman niya ito,
Pumwesto siya sa isang lugar at nagpanggap si Tamar na prostitute. Meron ngayong nangyari sa pagitan ni Tamar at ni Judah. Pero hindi nakilala ni Judah na ang kanyang nakanaig nung gabi na yon ay kanyang manugang na si Tamar. So, at gusto niyang ipapatay, no, maparusahan ng kamatayan si Tamar. Pero dun sa kanilang gabi na may nangyari sa kanila, bibigyan siya ng mga hayop ni Judah. Sabi niya, hindi. Ibigay mo na lang sa akin yung sintron at yung iyong tatak, yung seal. No? So, kinabukasan, magkikita sana sila, pero hindi na nakita ni Judah si Tamar. At nangyari nga yun na nabuntis. So, nang malaman ni Tamar na iniuutos ng kanyang biyanan na siya ay patayin dahil sa kanya naging kasalanan, ang ginawa niya ay ipinadala niya yung seal at yung belt ni Judah para sabihin na ang may-ari ng seal na ito at ng belt na ito ang siyang ama ng nasa sinapupunan ko. Nakilala ngayon ni Judah na yung babaeng nakaniig niya nung gabi na yon ay si Tamar. Kaya naging anak ni Judah kay Tamar yung naging susunod na henerasyon. So ang unang-unang lola ni Jesus ay isang manloloko. Isang babae na nagpanggap na prostitute. Nagkasala ng incest laban doon sa kanyang biyanan. Pero kasama siya sa mga hanay ng mga babae na binanggit ng Biblia. Alam niyo sa Bible, especially pag dumating tayo sa New Testament survey, maalalaman natin na ang aklat ng Mateo ay isinulat para sa mga Hudyo. And they don't give much attention to women. Pero binanggit dito yung 5 babae at ang unang-una doon ay si Tamar. Ikalawa, ang sabi po dito sa verse 6, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Alam natin yung kasaysayan ni Rahab sa aklat ng Joshua. Merong isang prostitute na nandoon, itinago niya doon sa kanyang bahay sa Jericho, ang 2 espiya na ipinadala doon ni Josue. Siya ay isang prostitute. Ngayon, nang hinanap sa kanya yung 2 espiya, sabi ng Biblia, inilihis niya yung mga naghahanap. Wala dito, nagpunta doon. Pero itinago niya. No? At napangasawab ni Rahab si Salmon, hindi ito yung isda. Okay? Nililiwanag ko lang. Baka nagugutom na kayo. Okay? At naging anak nila si Boaz. So si Rahab, na pangalawang babaeng binanggit ng Biblia na lola ni Jesus ay isang babaeng mababa ang lipad. Nakuha niyo ba ako? No? Pero ibinilang siya sa hanay ng mga babae na naging minarapat ng Diyos na maging lola ng tagapagligtas. Ano sabi? And Jesse, verse 6, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother was Uriah's wife. Sino yung asawa ni Uriah? Si Bathsheba. Si Bathsheba. And alam natin na si Bathsheba ay nagkaroon ng kasalanan kay David. Di ba? Natatandaan nyo, nakakita si David habang ang mga hari ay nakikipagdigma. Si David ay nandoon sa itaas ng kanyang palasyo at namboboso. Di ba? At nakakita siya ng isang UFO. Unclothed female object. Naliligo. At habang naliligo yung babae, ninasa ni David. At nagkaroon sila ng ugnayan at nabuo ang isang bata. At pinlano ni David na pagtakpan yung kanyang kasalanan kay Bathsheba at namatay yung bata.
Pero si Bathsheba din ang naging nanay ng sumunod na hari ng Israel, si Solomon. Now, ang tanong dyan ganito, sino ba si Bathsheba? Bakit ang bahay niya malapit sa palasyo ng hari? Sino siya? Sino siya? Si Bathsheba kasi ay apo, no, ng tagapayo ni David. Apo siya. At nagkaroon siya, he is of a royal lineage. Maganda ang kanyang genealogy. Ang problem is, nagkasala sila, pinagtakpan nila yung kanilang kasalanan, namatay, minurder ni David yung asawa ni Bathsheba. Parang meron akong nalaktawan na babae. Sino ba yon? Si Tamar? Sino? Si Ruth. Ayun, si Ruth pala. Si Ruth muna. Si Ruth muna bago si Bathsheba. No? Si Ruth ay matino naman babae, maayos naman siya. Ang problem is yung kanyang Ruth, R-O-O-T. Yung kanyang ugat na pinagmulan, siya ay isang Moabita. Now, pag pinag-aralan nyo sa kasaysayan, si Moab ay naging anak ni Lot sa kanyang isang anak na babae. Natatandaan nyo nang sila'y lumayas mula doon sa Sodoma at Gomora? Di ba? Sino nakatakas doon? Si Lot at yung dalawang anak niyang dalaga. Yung asawa niya naging asin. Di ba? Naging asin. Pero yung dalawang dalaga, nilasing nila yung tatay nilang si Lot. Kaya nagkaroon ng bunga doon sa kanilang dalawang magkapatid na babae at ang isa doon ay si Moab. Si Moab. Kaya si Ruth at si Orpha na napangasawa, no, ng mga Hudyo na anak ni Elimelech na nagpunta doon sa Moab dahil nagkaroon ng famine doon sa Israel, ay isang Moabita. Ang ibig sabihin, yung kanyang origin ay hindi maayos. Pero lahat ng naunang babae na ito ay minarapat ng Panginoon eh. Yun ang nakakamangha doon eh. Para mapabilang doon sa dakilang lahi o saling lahi ng ating tagapagligtas. At ang huling-huli dito sa verse 16 na babae na binanggit ay, ang sabi diyan, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Si Maria na pinakamatino eh. No? Dahil siya'y dalaga. 14 years old, yan ang virgin. Yan ang age na tinuturing nung panahon na yun na virgin. At nagpakita sa kanya ang isang anghel, ipinahayag sa kanya na ikaw ay pinagpala sa lahat ng babae dahil nasumpungan ka, no? At magiging daluyan ka ng tagapagligtas, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tignan niyo yung kanyang reply. No? Be it unto me, here is the handmaiden of the Lord. Be it unto me according to your words. At ang sabi ng aklat ng Lucas, umawit si Maria, yung Magnificat. At ang sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kahit siya na pinakamatino na sa lahat ng mga naging babaeng binanggit ng aklat ni Mateo, ang sabi, nangangailangan pa rin siya ng tagapagligtas. Eh sabi doon sa binasa natin sa Luke, pinanganak ngayon sa inyo, sa bahay ni David, ang isang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. Meron akong 3 punto na iiwanan sa inyo ngayong Pasko. Mga kapatid, kailangan natin ibalik sa ating buhay si Jesus, sa ating pagdiriwang ng Pasko, na hindi tayo matangay ng mga komersyalismo. Alam niyo, sa aming bahay, maliliit pa yung mga anak ko. No? Meron kami mga gifts sa kanila every 24. Nakasabit na yan, 20 pa lang. Kaya yung mga anak ko, walang kamuwang-muwang, nasa crib, nakaganan yung regalo nila eh. Pero bago kami magbigay ng regalo, bago kami kumain ng Noche Buena, tinitipon ko lahat ng anak ko. At ikinukwento ko sa kanila ano ang istorya ng Pasko nung unang-unang Paskong nangyari na yun.
Anong sinasabi ng Biblia? Bakit si Jesus ay kailangan pumarito? Bakit? Kasi ang Pasko ay patungkol sa Kanya, mga kapatid. Pag wala si Kristo sa krus, then walang kabuluhan ang ating pagdiriwang. Kailangan ilagay natin ang ating Panginoon sa kapaskuhan natin. 3 bagay. Number 1. No? Number 1. Ang lahat ng tao, mayroong karapatan na lumapit sa ating Panginoon at kilalanin siya at maranasan siya bilang tagapagligtas. No, Jesus is our Savior. Tingnan niyo yung uri ng mga babaeng ito. Marurumi buhay. Hindi sila perfect. Kanilang mga buhay ay puno ng mga kadispalinghaduhan. Mga dispalinghado. Pero minarapat ng Diyos sa kanyang biyaya na lahat sila ay tanggapin, linisin, at iligtas. Ganon sa Panginoon eh. Hindi siya nagtatangi. Kahit sino pa, kahit ano pa ang background mo, may puwang sa krus para sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Lagi ko sinasabi yan, ang mensahe ng krus ay nakatago sa istorya ng sabsaban. No? Pag nakakita ka ng manger, dapat ang naiisip mo yung krus. Hindi yung baby na nandoon sa pakainan ng mga hayop, kung hindi yung Kristong namatay doon sa krus. Ang misteryo ng krus ay nakatago sa istorya ng sabsaban. Lahat mayroong pagkakataong maligtas. Lahat. You see? Kaya lahat ng mga babaeng ito, mga hindi karapat-dapat to eh. Parang ikaw. Parang ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, inabot niya. Hallelujah. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Ang lahat ay biyaya lang. Amen. At yun ang mensahe ng Pasko. Dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong pagkakataong maligtas. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Ikalawa, kahit ano pa yung background ng buhay mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. No? Una, merong puwang ang lahat para sa kaligtasan. Ikalawa, kahit sino ka pa at kahit ano pa ang nakaraan mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Imagine ninyo itong mga babaeng ito, kung hindi sinungaling, prostitute. No? Kung hindi nagkasala ng incest at may mga mali na plano, bottom line, makasalanan. As we all are. Pero, ginamit ng Panginoon. You see? Yun ang pinakamahalaga sa Diyos, mga kapatid, na ang lahat ay merong pagkakataon. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Taglay natin ang kayamanan sa sidlang yari sa putik. Yung sisidlan, walang value yun. Ang may value, yung yaman, na tinataglay natin, na walang iba kundi si Kristo. No? Ano sabi ng banal na kasulatan? Para mahayag ang kalwalhatian ni Kristo dito sa lamang sisidlan, sa putik. Yun ang dahilan. Na ang magsishane lapat lagi, si Jesus. No? Na hindi tayo. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. It is all because of Christ. It is all for Christ. Hallelujah. No, darating ang time, gagamitin tayo ng Panginoon sa mga panahon at lugar na hindi natin inakala. Pero ang lahat ng yan ay dahil kay Kristo. Lahat ng yan ay para kay Kristo. Huwag natin kakalimutan yun. Sino ka? Bago mo makilala si Jesus. You are nothing. We all are nothing. Sabi ko nga, tanggalin ang biyaya ni Jesus sa atin lahat. Sino ba tayo? Sa makasalanan pupunta sa impyerno, yan lang ang katangian na mayroon tayo. Pero salamat sa Diyos, iniligtas niya tayo.
Salamat sa Diyos, ginagamit niya tayo. Amen. Kaya huwag natin kakalimutan yun, mga kapatid. Pribilehiyo ang gamitin ka ng Panginoon. Ang lahat ay may puwang sa kaligtasan. Kahit sino ka pa at ano ang iyong nakaraan, pwede kang baguhin at gamitin ng Panginoon. At ikatlo, last na ito. No? Dito ko mag-i-spend ng 3 oras. Ikatlo, alam ba ninyo, ang lahat ng mga Hudyo, lahat ng records ng kanilang saling lahi, nawasak, nasira, ng ang templo, nawasak noong 70 AD. Wala. Meron akong classmate sa Bible School, Hudyo, ang pangalan niya, Robert Sharon. Ang unang-una kong tinanong sa kanya, nung makita ko siya, sabi ko, from what tribe are you? So malaman anong tribu siya. Sabi niya, I don't know, brother. Hindi nila alam. Wala nang ibang nakapagtago ng kanyang saling lahi. At ang Panginoon, mayroong 2 na itago. Mula sa linya ni Jose at yung isa sa linya ni Maria. 2 yan. Na nagpapatunay, ang sabi ni Matthew chapter 1 verse 1, narito ang saling lahi ni Jesus, anak ni Abraham, anak ni David. You see? Ang ibig sabihin, kung i-apply sa ating mga buhay yan, you can live an eternal impact in this world. No? Kasi sa Bible, basahin mo lang ang Matthew, ang Luke chapter 2, makikita mo na yung saling lahi ng Panginoon sa Kristo, walang ibang may taglay niyan. Siya lang. Na-preserve yan. Ingatan yan. Hanggang ngayon, nagpapatunay sa kung sino siya, ano ang kanyang ginawa, at ano ang epekto nun sa atin. No? Sabi ko nga sa inyo, nagtatandaan na kami ng tatay bishop niyo. No? Parang, hindi man halata. Diba? Sa isip ko, para lang akong 27 eh. No? Pero senior na kami, next year. Sabi ko, pag may ID ka ba ng PWD, 20% yun, di ba? So pag nag-senior ako, 40% na discount ko. Ganun ba yun? O isa lang pwede doon. You see, mga kapatid, if you want to live a successful life, no, live for yourself. But if you want to live beyond your life, then live for God. Doon lang magkakaroon ang buhay natin ng lasting impact. Kahit wala ka na, yung epekto ng paggamit ng Panginoon sa buhay mo, yung mga kaluluwa na hinipo ng Panginoon dahil sa ginamit ka niya, mananatili yon, magpapatuloy hanggang sa bumalik si Jesus. You see? You can have a lasting impact. You can live and you can outlive yourself. Kahit wala ka na. No? No? Anong maaalala ng mga tao pag nandyan na, pag wala na si pastor? Ano ko maaalala ng tao? Di ba? Minsan di natin iniisip yun eh. Kaya sasabihin ng mga tao kapag wala ka na, mabuti na lang, kinuha na ni Papa Jesus yan, impacta yan eh. Ganun ba sasabihin nila? O manghihinayang ba na sasabihin, ginamit ng Panginoon yan, tapat yan pag nangaral. Tapat sa salita ng Panginoon yan. You see? If you want to live beyond yourself, live for God. And He will keep that life, no? Which will show His glory forever. Tayo pa lahat ay pumikit. Shall we bow down our heads? Our dearest Heavenly Father, maraming salamat po doon sa unang-unang Pasko na yon, na aming ginugunita ngayon dahil sa iyo. Salamat merong araw na minahal mo kami ng ganun na lang. At ibinigay mo sa amin ang nag-iisa mong anak para magkatawang tao, para mabuhay bilang alipin, at para ialay ang kanyang sarili doon sa krus. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisentro ang aming Kapaskuhang ito sa iyo.
Dahil baliwala ito pagka wala ka. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang aming mga buhay. Salamat po dahil iniligtas mo kami. Salamat po dahil ginagamit mo kami. Salamat po dahil sa lahat ng aming ginagawang ito, maaari kaming magkaroon ng katiyakan that we can outlive our existence and bring you all the glory even after our death. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa ng iyong mga salita, maging yung mga nasa online. Pagpalain mo po sila ng gusto, Panginoon. Maging kami na narito, ang iyong spirito at ang pagdiriwang, ang kasiyahan ay manahan sa amin lahat. Salamat po sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Kainan na ba? Ay, hindi pa.